Pag sinabi mong self-care, well-rounded approach siya. So, syempre, nandyan yung ating faith, yung ating emotions, nandyan yung ating psychosocial well-being, yung ating physical well-being, and yung ating mga iba't ibang factors like yung family natin, environment. Walang me time? Puro ka na lang ba trabaho to provide the needs and necessities of the family? O kaya'y palaging nagsusunog ng kilay that you no longer get the much-needed rest? Hinay-hinay lang mga kasangbahay. Alam niyo ba na kapag hindi natin napapangalagaan ang ating sarili, malaki ang epekto sa ating productivity? Kung puro na lang work and studies at wala ng pahinga, maaaring maging dahilan ito para mag-gain o mag-lose ng weight. At minsan, nagiging sanhi pa ito ng nutrient deficiency. Kapag sumobra na po, hindi na natin inaalagaan yung sarili natin, bumababa unang-una yung ating productivity. So pag bumaba po yung ating productivity, cascading effect na po yan. Nagsasuffer na rin yung ibang factors po ng ating lifestyle. Meron tayong mga coping mechanisms na tinatawag Meron tayong binge eating, meron naman hindi na kumakain. In terms of nutrition, nagkakaroon po tayo ng mga nutrient deficiencies. Sabi nga nila, you cannot give what you do not have. Kaya mahalaga ang self-love at self-care. Papaano nga ba ang tamang pag-aalaga ng sarili? Self-care tip number 1. Feed your soul with God's Word. Mabisang outlet ito for stress release. Ang pagkakaroon ng healthy spiritual routine ay mayroong malaking epekto sa work performance. At bago magsimula ang iyong araw, huwag kalimutang manalangin at ilagak sa Diyos ang lahat ng mga alalahanin. Self-care tip number 2. Get enough sleep. It's not the quantity of sleep but the quality of sleep. Bagaman mas maganda pa rin ang 8 hours of sleep, kung hindi talaga kaya, have a good nap time o siesta. Malaki ang nagagawa ng 20 minutes siesta para magkaroon ng energy upang ituloy ang importanteng ginagawa. At kung kaya, gawing at least 1 to 2 hours. Mas maganda, meron po tayong naps. Pero hindi rin po pwede ng sobra-sobra kasi may mga researches din na nagsasabi na kapag napapadalas ang pagtulog mo or yung pag-nap mo, lalong-lalo na sa hapon, po pwedeng mag-increase yung mga likelihood ng mga comorbidities po natin. So kapag nagkakaroon po tayo ng kaunting siesta lang sa hapon, syempre nare-refresh po tayo. Self-care tip number 3. Diet and exercise. Siguraduhing balanse ang kinakain mula sa Go, Grow, and Glow food pyramid upang makuha ang proper nutrition na kinakailangan ng katawan. Pero hindi sapat ang diet lang. Kailangan itong sabayan ng exercise kahit 30 to 45 minutes 3 times a week. Para naman sa mga office worker, for every 2 hours na nakaupo, mag-stretching ng at least 10 to 15 minutes to keep the blood pumping. Kasi it increases your metabolism. So pag mataas ang metabolism mo, hindi ka rin basta-basta mag-gain ng weight kasi nababurn mo yung kinakain mo. At isa pa, kapag mataas ang metabolism mo, hindi ka rin basta-basta manghihina or yung tinatawag nating fatigue sa isang araw. At self-care tip number 4. Engage with activities that bring you joy. Ang paglalaan ng oras upang gawin ang mga bagay that spark joy ay nakakatulong sa pagtanggal ng stress at nakakapagpabago ng mood. Walang masama sa pagiging hardworking. Huwag lamang kalimutang alagaan rin ang sarili dahil mas makatutulong ito upang mas magampanan ng maayos ang ating tungkulin at trabaho. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.